ating pagtatanghal sapagkat tayo'y nadalaw ng mga kasapi ng Motorcycle Federation of the Philippines. Ang ating pag-uusapan, katulad ng kanina pa namin binabanggit sa inyo, ay yung illegal na pagbabawal sa kanilang mga kasapi at sa lahat ng may motorsiklo na papasokin dito po sa dalawang expressways natin. Ang North Luzon Expressway at ang South Luzon Expressway. Pabatiin po natin sila at makasama sa paglalahad ng problemang legal na ito. Unahin natin si Ginoong Atoy Santa Cruz at si Ginoong Rick Santiago. Katoy, magandang hapon. Magandang hapon, attorney. Yes, Rick, magandang hapon din sa inyo. Good afternoon, attorney. Yes, napakarami nitong mga kasama natin. Napakilala muna natin kung sino-sino sila. Pakibanggit nga po ninyo mga pangalan. Sige. Si Jojo Medina po. Jojo Medina, Director. okay? Yes, next. Same Atoy Santa Cruz. Aha, tapos? King Dairit Okay. Director din po. Tapos, yung naman nasa likod? Diyan sa arte po. At? Rick Santiago. Yun, okay. Ano ba ang may paglilingkod namin sa inyo? Alam po nyo, ang aming pagkakaintindi, Atoy, Rick, at mga kasama dyan sa Motorcycle Federation of the Philippines, wala namang pagbabawal na napapasukin ang mga motorsiklo sa ating mga expressway. So, anong problema nyo? Yun nga ho, batas ang pinoproblema namin eh. Kung babasahin ninyo yung court ruling, halos wala na ho talagang dapat na ipagbawal. Court ruling sa kaso sa Korte Supreme Suprema? Court na ipinahal nga ho nitong kasama namin Okay. na si Rick Santiago. Ang nagiging problema namin, halos pinagpasahan ho kami ng iba-ibang ahensya ng gobyerno kung saan kami tinuturo. Pero hanggang ngayon, the same ayaw kami papasukin. Ang isang dinadaing ng mga kasamahan namin na nag-oopisina, lalo na ho dyan sa lugar ng Valenzuela, Yan. lugar ng Muntinlupa, nakapraso lang, papuntang Makati, kamukha ng Coastal Road. No? Yes. Sa amin, no, meron kaming survey na halos ang karamihan na nakamotor dyan, na nag-oopisina, hindi ho bababa ng 10,000. Ganun, ganun Oo. pa kadami yan. Ganyan karami Wow. ho, pero yung kaprasong lugar ng Coastal Road, pinagkakait pa ho sa amin. Ganon, sandali lang. May nabasa akong desisyon ng Korte Suprema at kung hindi ako nagkakamali, inilabas siya Agosto lang nung nakaraang taon eh. Yung desisyon na ng Korte Suprema, nagsasabi na may karapatan ang Department of Transportation and Communication na magtakda ng pagbabawal sa mga motorsiklo dito sa mga tinatawag na limited access highways. Pero dyan sa desisyon na yan, inatasan din ng DOTC na sabihin sa bansang Pilipinas kung nasaan yung mga limited access highways. Ang tanong ko sa inyo, meron na bang order o paglilinaw ang DOTC kung nasaan ang mga limited access highways o yung mga highway na hindi pwedeng pasukin ng mga motorsiklo? Sa ngayon po, yung kausap namin si Secretary Mendoza, sabi niya, action na po nila. Pero Hanggang ngayon wala pa. hanggang ngayon wala pa, may na isang taon na ata yun. And napunta na sa TRB, pinasa na sa TRB. Ngayon raw nakaupo sa Office of the Solicitor General. Nakaupo lang ho doon. Pinagpasapasahan na kayo. Pinagpasapasahan na ho. At, Alam mo, maliwanag yung desisyon ng Korte Suprema eh. Bawal ang motorsiklo kung meron ng pagliliwanag at may kautosan ng DOTC kung nasaan ang mga limited access highways. Ha? Ibig sabihin, yung mga lugar na hindi pwedeng pasukin. Pero wala pa namang nakalagay kung alin yung mga lugar o expressway o kalsada na hindi pwedeng pasukin ng mga motorsiklo. So, ang ibig sabihin, kung pwede pang pumasok, pinapapasok na ba kayo? Yun nga ho ang nagiging problema namin, batas. Hanggang ngayon, kami hinaharang. Pero pag sinasabi namin na kami tikitan, para malaman namin kung totoong may batas na sinasabi nila, hanggang ngayon, no, ginaguide lang kami palabas. Alam mo, ang problema natin dyan, Rick at mga kapatid, ano? Para bagang tinitignan nila yung safety issue, di ba? Kasi nga naman, pag pumasok ang isang motorsiklo sa loob ng expressway, ang bibilis ng mga sasakyan, baka pag nadagil ka riyan, walang pupulutin sa iyo. Ano masasabi nyo riyan? Opo, eto po, sa study rin namin, mas maraming namamatay sa service road dahil sa mga taong tumatawid, lubak-lubak, mga jeep na nakaparada, ala sa gabi, ang dami. Sa bawat 1,000 sigurong namamatay sa service road, baka isa lang mamatay sa expressway. Dahil dire-diretso lang ho yan, walang tumatawid. At ang top speed dapat yan is 100. Within 100 naman ang natatakbo ng mga maliliit na motor. Anong nais yung gawin ngayon, mga kapatid, dito sa problemang ito? Sapagkat maliwanag na hanggang sa kasalukuyan, wala pa namang pagbabawal dito sa ating mga expressways at anumang highways na pwedeng pasukin ng mga motorsiklo, pero pinagbabawalan na kayo. Ano ngayon ang inyong nais gawin ukol dito sa problemang ito? Katulad doon ngayon, siguro pwede na sabihin, February 18,
sa lahat po ng sulok ng Pilipinas, magkakaroon kami ng aksyon. Okay. Paano Dito yan? sa Luzon, sabay-sabay yung papasok sa lahat po na, sa Coastal, sa NLEX, SLEX, at saka Startol, pati yung tiga Bicol, tiga Lawag, no, na miyembro namin, sabay-sabay kami papasok sa umaga ng February 18. Pero pinag-aaralan din nun namin yan, kukuha din kami ng mga abogado namin para kung sakaling bigyan kami ng legal na kung ano man, sabihin kami illegal na papasok dyan, ipakita rin namin na kami sumusunod sa batas. Yan. Alam mo, medyo matindi yung binabanggit nyo dahil kung napakarami nga naman ang papasok at hindi nila papayagang makalusot sa expressway, di magkakaroon ng, anong tawag dito, mapaparalisa ang pagpasok ng paglabas ng mga sasakyan sa ating mga expressways. Kanya ngayon pa lang attorney, sa pamamagitan ninyong istasyon ninyo, humihingi na ho kami ng paumanhin doon sa mga naka four wheels. Ilalaban lang ho namin yung karapatan namin na matagal nang ipinangako sa amin. Sa katunayan, pumasok na kami ng Malacanang, in-entertain kami ni President Arroyo, ipinagpasapasahan lang ho kami talaga. Pinagbasa-basahan lang. At teka muna, bakit ba naman kasi motorsiklo ang gusto nyong gamitin? Di, sumakay na lang kayo pang publiko sa sakyan at pagkatapos, malayo pa kayo sa aksidente. Ano ang tingin nyo riyan? Alam niyo, attorney, kung halimbawa kamukha ho ng mga junior executive na nagtitipid yung papunta ng Makati, no? Pagtitipid sa gasolina. Pangalawa, yun parking lang ng parking ng sasakyan. Siguro, pwede kong banggitin sa inyo kamukha nung nangyayari ngayon sa mga estudyante dito sa Chinatown. Napakalaking tulong ng motorsiklo doon sa mga estudyante sa Chinatown kasi sa Chinatown, number one problem nila is parking. That's right. Nakakotse sila. Pero nakakatulong ngayon yung mga motorsiklo. Nung natutunan nila ngayon bumili ng motorsiklo, magmula sa dating gumigising sila ng alas 5 para sa parking sa UST, FPU, tapos yung traffic na dadanasin nila, ngayon alas 7:30, alas 8, nasa eskwela sila. Nakaparking pa. Merong maganda. Pagkatapos siguro mas maliit pa ang problema sa polusyon. Isa pa ho yun. Lalo na ngayon, marami na lumalabas na talagang sa pollution na yung mga four-stroke na motor, lumalabas na ho ngayon yan. At Mas katulad ng makakukunti ng polusyon. talagang sinasabi nga ho namin nakakatulong kami dyan. Sa ibang bansa ba pinapayagan ang mga motorsiklo sa expressways? Marami na hong bansa yan. Nagbibigay pagpayag. Katulad sa Malaysia. Sa Malaysia, pinapayagan po. At gusto ko lang i-add na hindi kumusta ka motorsiklo kayo, dangerous ho. Hindi ho. At depende ho sa nagmamaneho ho yan. Depende na Talagang kailangan you have to be mature and defensive. Alright. Bibigyan po namin kayo ng pagkakataon para makagawa ng panawagan sa Malacanang, sa DOTC, at sa mga namamahala ng ating mga highways, lalo ng North and South Luzon Expressways. Manawagan po kayo sa kanila. Go ahead, please. Nananawagan po kami sa mga may nakaupo sa may katungkulan na wag nyo naman ikaila ang aming karapatan at wag nyo kaming ituring na second-class citizen. Hindi kumus nakamaliit na motor kami ay hindi na maganda ang pagmamaneho namin. Okay. Sandali po lamang at medyo meron tayong technical problem at magbabalik po ang ating palatuntunan.